Ang pag-uusapan po natin at pag-aaralan natin ngayon ay may pamagat na pakikipaglaban para sa Ebanghelyo. Ang mga pangunahing talata ay mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa chapter 1 dito sa verse 27 hanggang 29. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay sa Tagalog po ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. At sa English po ay New American Standard Bible. Ang buhay ng isang Kristiyano, madalas po nating laging inihahambing sa isang digmaan o sa isang labanan. Para din katulad sa anumang paborito nating sports. Kapag nagsimula na yung oras, simula na din po yung laban. At magtatapos lang po yung labanan kapag tapos na yung oras. Halimbawa, basketball, kapag nag-jump ball na, start na ng laban. Or kung sa boxing naman, kapag tumunog na yung bell, simula na ng labanan. Ganon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Nung simula po na nag-declare ka ng pakikipag-isa mo kay Kristo, nagsimula na at nagpapatuloy na ang labanan mo. Nung simula po, nung unang araw na tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, nagsimula na din, kumbaga nag-jump ball na din, o tumunog na yung bell, hudyat ng simula ng ating pakikipaglaban sa mga kaaway ng mabuting balita o kaaway ng Ebanghelyo ni Kristo. Ganon din dito sa pag-aaral natin sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Nais ni Pablo na paalalahanan at i-encourage yung mga Kristiyano dito sa Pilipos kung papaano yung dapat nilang gawin sa pakipaglaban para sa mabuting balita ni Kristo na una nilang tinanggap. So, nasa isang labanan sila at meron silang kalaban. Hindi na practice lang, hindi na kunya-kunyarian lang yung laban, kundi nasa totoong labanan na. Kaya kung basketball or boxing, merong totoong kalaban. Merong totoong labanan. Merong katunggali, merong opposition. At hindi lang talaga paligsahan, no? Ito po ay spiritual deathmatch. Totoong laban, totoong kaaway, merong totoong opponents. Basahin po natin yung ating main text ayon kay Apostle Paul sa verse 29 dito sa Pilipos chapter 1. At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Nung sinulatan ni Pablo, itong mga taga-Pilipos, meron silang mga kaaway. Ang payo ni Apostle Paul, not in any way terrified by your adversaries or not intimidated by your opponents. Yan ang payo ni Apostle Paul. Dito sa New American Standard Bible, in no way alarmed by your opponents. Ngayon, sino ba itong mga kaaway? Sino ba itong mga opponents ng mga taga-Pilipos? Marahil sila or ito po yung binabanggit ni Pablo sa chapter 3 sa verse 2 na sinasabing mga kaaway. Sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Maring sila yan or ito yung mga binabanggit na kaaway ni Pablo sa chapter 1. Ito yung mga Judaizers o kaya mga false teachers na nasa Pilipos. Mga naniniwala pa din sa aral na para maligtas yung sarili, kailangan gumawa ng mabuting gawa katulad ng pagtutuli, katulad ng mga kung ano-ano pang mga gawa na itinuro ng mga Hudyo na taliwas naman po sa pagtuturo ni Apostol Pablo at taliwas din sa katuruan mula sa Biblia. Dahil ang turo ng mga apostol at turo ng banal na kasulatan, ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at yung pananampalatayang iyon nagbubunga ng mabubuting gawa. Baliktad ang paniniwala nitong mga false teachers, nitong mga Judaizers na mga kaaway nila sa Pilipos. Ang paniniwala nga po nila, kaya pinag-iingat yung mga Kristiyano sa Pilipos ay gumawa muna ng mabuting gawa para maligtas. Samantalang para sa mga Kristiyano sa Pilipos, ang kaligtasan
ay sa pamamagitan lamang ni Jesus at yung kaligtasan na yon ay magreresulta ng mabuting gawa. So sila yung mga kaaway o ito yung mga kaaway na sinasabi sa ating main verse. Sila yung mga opponents. Ano ngayon yung pinag-aawayan nila? Basahin po natin yung kung meron kasing opponents, kung merong magkaaway, ano yung pinag-aawayan nila? Basahin natin yung talata bago yung verse 28. Tingnan natin yung huling bahagi ng verse 27. At sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita, no, striving together for the faith of the gospel. Ito yung doktrina o ito yung iniaral sa kanila ni Pablo na kanilang tinanggap at pinaniniwalaan, ang gospel, ang magandang balita. Ito yung ipinaglalaban nila laban sa mga false teachers. At ang laman ng magandang balita o gospel, balita po yan patungkol kay Jesus. Ito po yung mensahe ng Ebanghelyo. Yung ating Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Namuhay ng matuwid, namuhay ng banal. Pero pinarusahan at pinatay sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay inilibing, makalipas yung 3 araw, ang Panginoon ay muling nabuhay. Ipakita sa mga alagad at umakyat sa kanan ng Ama. Ang sino mang magsisisi at tatalikod sa kasalanan at sasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, yun po ang siyang maliligtas. Yan ang aral o yan ang doktrina at mensahe ng Ebanghelyo o magandang balita. At yan ang paniniwala ng mga taga-Pilipos. Yan yung ayaw tanggapin ng kanilang mga opponents, ng mga Judaizers. Ayaw tanggapin ng mga kaaway nila yung magandang balita na nandyan sa Pilipos. Pinipilit nila yung aral para magkatamo ng kaligtasan, gumawa ng mabuti. Tulad ng pagtutuli, pag-iikapo, pag-aayuno, at iba pang mga aral ng mga Hudyo para maligtas daw. Ayaw tanggapin ng mga opponents si Kristo o hindi nila matanggap-tanggap yung laman ng magandang balita. Kaya itong mga Kristiyano sa Pilipos, kinigipit, pinipersecute, nakakaranas ng paghihirap, paghihiya, nakakaranas ng mga rejections. Katulad ng persecution, katulad ng paghihirap, katulad ng pagkakakulong na nararanasan ni Pablo dahil sa pananalig ni Apostol Pablo sa magandang balita ni Kristo. Yung mga Kristiyano dito sa Pilipos, na-outcast sila. Nilalayuan sila ng mga tao, pinagtatawanan sila, dinidiscriminate sila, kinukutya sila dahil sa kanilang pananalig sa Ebanghelyo. Yan yung stand ng dalawang panig sa panahong ito, magkasulungat at nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng mga Kristiyano sa Pilipos at sa mga Judaizers. Sa panahon naman po at sa sitwasyon natin ngayon, hindi man kasing bigat o hindi man kasing hirap ng nararanasan ng mga taga-Pilipos na persecutions, pero maaring makaranas din tayo ng mga panghihiya, pang-persecute dahil sa pananalig natin sa gospel. Wala man tayo sa Pilipos at naririto man tayo sa Malaya at sinasabing Christian nation, dahil sa ikaw ay sinasabing tagasunod ni Kristo, makakaranas ka pa rin ng opponents o kaya may umaaway sa iyo, may magdi-discriminate sa iyo. Hindi man kasing bigat ng naranasan ng mga Kristiyano sa Pilipos. Pero makakaramdam din tayo, makakaranas din tayo ng persecution. Ngayon po, maaring ilan sa inyo iniiwasan ng mga non-Christian na mga kaibigan mo. Maaring meron sa inyong iniiwasan ng mga kakilala, nilalayuan ng mga kainuman dati, nilalayuan ng mga kasugal dati, nilalayuan ng mga tropa dahil ikaw ngayon ay Kristiyano na. Or sa iba naman po, maaring pati pamilya mo, nilalayuan ka or ginigipit ka dahil ang practice ng faith mo ngayon ay sa paraang biblikal na at hindi na sa mga tradisyon, kaya hindi na sa mga ribo-ribulto. May nabalitaan po akong
nung nakaraang family Bible camp natin, meron tayong bisita na gusto niya talagang maging Kristiyano. At gusto niyang talikuran yung nakagisnan niyang relihiyon. Pero natatakot siya sa parent niya. Kasi siya na lang daw yung hindi Kristiyano sa kanilang magkakapatid at malulungkot at magagalit daw sa kanya yung mga magulang niya. At ayaw niya ng ganong pakiramdam. Yung nagagalit yung mga magulang niya. Ayaw niya na sa ganong sitwasyon. So yan yung persecution na nararanasan niya. Gusto niyang ilaban yung magandang balita ni Kristo na tinanggap niya, kaso natatakot siya sa magulang niya. Or ayaw niya na nagagalit sa kanya yung mga magulang niya. Dalangin ko po para sa iyo kapatid kung nakasubaybay ka ngayon. Ipaglaban mo po yung pananalig mo sa magandang balita na iyong tinanggap at ipaunawa mo din ito sa iyong mga magulang na kanila din pong tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. And hindi ka nag-iisa sa mga rejections, sa mga panggigipit o kaya mga persecutions. Maging kami din po at marami sa atin dito pinagtatawanan, pinagdududahan, minamaliit. Ang tingin sa atin ng ilan, killjoy, corny, boring, na hindi ka na lasinggero, hindi ka na sugarol, no? Hindi ka na pumaparty, wala ka nang, hindi ka na yung bang walang taros na pagsasaya, hindi ka na nakikisama sa mga ganon. Minsan nga po ang tingin sa amin, kontrabida eh. Lalo na kapag sinasabi po namin na yung paglilingkod at pagsamba sa Diyos, hindi patungkol sa method, hindi patungkol sa branding. Ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos, hindi patungkol sa execution na para bang nagko-concert na at sobrang haba-haba at paulit-ulit na mga awitan na sa gawaing pagtitipon. Minsan tingin sa amin, corny, killjoy. Kapag pinapayo namin ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay patungkol lamang sa salita ng Diyos, na dapat sa ebanghelyo nakafocus ang bawat isa. Minsan nakaranas din kami niya. Talaga pong bilang mga mananampalataya na ang focus ay ang salita ng Diyos at ang ebanghelyo, makakaranas ka ng persecutions. Tulad sa mga taga Pilipos. Nais ng mga Kristiyano sa Pilipos na mapanatili yung pagiging sentro ng iglesia lokal nila na nakasentro sa ebanghelyo. So hanggang ngayon din po, merong mga opponents, merong mga oppositions, at makakaranas tayo ng labanan sa ating pananalig sa magandang balita. At dahil nga po, nakakaranas ng labanan itong mga taga-Pilipos dahil sa kanilang pananalig at paghawak sa gospel, nagbigay si Apostol Pablo sa kanila ng mga payo, nagbigay sa kanila ng mga encouragement. Tingnan natin, no? At bigyan pansin din natin, lalo na kung tayo po ay haharap or maaring humaharap sa labanan, at sama-sama din nating ipaglaban ang pananalig sa magandang balita. So ito yung mga payo o kaya mga encouragement ni Apostle Paul. Una, sa pakikipaglaban para sa ebanghelyo, number 1, ang inyong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Sa verse 27 po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin po, pagsikapang mamuhay ayon sa ebanghelyo. So sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos, yung mga pamumuhay dapat ninyo nararapat at naaayon worthy of the gospel of Christ. Hinihikayat ni Pablo na mamuhay sila ayon sa halimbawa at ayon sa mga natutunan nila kay Kristo. Kung sino si Kristo, kung ano yung halimbawang ipinakita niya, ganun din po yung pamumuhay na dapat nilang ipamuhay bilang sila ay tumanggap ng ebanghelyo ni Kristo. Or sa malalim na pakahulugan pa dito ni Pablo, yung mga Kristiyano ay mamuhay dapat ng may kabanalan at pagiging matuwid tulad ni Kristo. So kung sinasabi sa atin kung sino si Kristo, kung ano yung kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang ginawa niya, at dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, mamuhay tayo ayon sa kalagayan ngayon natin, kung sino tayo.
At ano na yung pagkakakilanlan natin bilang mga tagasunod ni Kristo? Mamuhay tayo tulad sa Panginoong Jesucristo. At makikita pa natin dito kung bakit sinabi ni Pablo na mamuhay or ang ating pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Bakit daw po? Sinasabi ito, encouragement ito ni Apostle Paul para mapanatili yung integridad ng isang Kristiyano, para ma-preserve yung moral cleanliness ng isang local at universal church. Alalahanin natin, dito sa Pilipos, meron silang mga kaaway, meron silang mga opponents. So sinasabi sa kanila ni Pablo, para mapanatili yung mabuting integridad ng mga Kristiyano at mabuting integridad ng church sa Pilipos, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Halimbawa, ako yung opponents na sinasabi dito sa verse 28. Ako yung kaaway. Tapos kayo, yung mga Kristiyano sa Pilipos. Bakit sinasabihan kayo ni Pablo na yung pamumuhay dapat ninyo ay karapat-dapat o worthy sa gospel? Again, ako yung opponent, ano yung gagawin ko? Titingnan ko yung uri ng pamumuhay ninyo. Aabangan ko na gumawa kayo ng mali at yun ang ipanglalaban ko sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala akong maibutas sa gospel eh. So gagamitin ko yung klase ng pamumuhay nyo. Kapag nakita ko na mainitin yung ulo mo, na magagalitin ka, na nagsasalita ka ng masama sa kapwa mo, so bakit ako makikinig at maniniwala sa Ebanghelyo na yan? Kung ikaw nga po, na sinasabi mong tinanggap ng Ebanghelyo at nakipag-isa kay Kristo, ay ang iyong pamumuhay ay hindi according o worthy sa gospel. Kung ako yung opponent, titingnan ko yung klase ng pamumuhay mo. Kaya sabi ni Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Again, ako yung opposition, tapos nakikita ko, sugarol ka, lasenggero ka, o kaya isa kang elder o leader ng ministry pero nagbebenta ka ng peke, or kaya nandadaya ka sa trabaho mo, nandadaya ka sa school, or mga leaders kayo sa loob ng local church ay konting differences lang, non-essentials na mga at hindi naman doctrinal conflicts, pero nag-aaway-away kayo, nag-iiwanan kayo at naglilipatan kayo ng ibang church. Hindi lang napagbigyan ng gustong style ng music, o kaya hindi lang napagbigyan ng style ng preaching, aalis agad, lilipat ng ibang church. Ang payo ni Pablo, maging karapat-dapat ang pamumuhay sa Ebanghelyo para mapanatili ang integridad ng isang Kristiyano at mabuting integridad ng iglesia. Kapag hindi po tayo namumuhay ng naayon sa mabuting balita ng Panginoong Hesus, mahirapan tayong makapag-akay ng iba na maging tagasunod din sila ni Kristo. Paano tayo magiging ilaw ng sanlibutan kung yung ating pamumuhay hindi naaayon at hindi karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Imagine po, ang galing-galing nating mag-preach kapag Sunday. Ang galing-galing nating tumugtog ng instrumento, ang galing-galing nating umawit. Pero kapag araw na ng Lunes hanggang Sabado, madaya tayo sa trabaho. Madaya tayo sa ating negosyo. Madaya tayo sa ating pag-aaral. Remember, nakatingin sa atin ang ating mga kalaban. Dapat ang nakikita sa atin ng ating mga kalaban, Christ-likeness, kabanalan, kahinahunan. Dapat meron tayong pagkakaisa. Walang pagtatalo-talo sa mga walang kwentang bagay. Dapat ang nakikita sa atin, mabuti tayong kamag-anak, mabuti tayong kapitbahay. Kung nakatingin sa atin yung mga opponents natin, dapat ang nakikita nila, mabuti tayong negosyante, or kung amo tayo, or kung manggagawa tayo, dapat mabuti tayong amo, mabuti tayong empleyado, maayos tayong katrabaho, maayos tayong kaklase. Dapat mabuti yung relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya at kapwa lingkod. At dapat nagpapatawad tayo, tulad ni Kristo. Nagmamahal tayo, nagpipigil sa sarili. Dapat yung buhay natin ay katulad ng
pamumuhay dito sa lupa ng ating Panginoong Hesus, na ang Panginoon ay namuhay ng matuwid, namuhay ng walang kapintasan. Nakita natin si Jesus nung siya ay nagkatawang tao, hindi siya nagtangi. Yung mga kasama pa nga niya, mga outcast, mga may sakit, mga itinuturing na makasalanan ng lipunan, mga tax collectors, mga prostitutes, mga may ketong. Pero ang Panginoon ay naging mahabagin, maawain. At nakita natin ang Panginoon malapit sa mga bata, mapagpakumbaba. Ang Panginoong Hesus nagmahal at nagpatawad sa mga hindi karapat-dapat. Halos imposible sa atin, no? At mahirap para sa atin yung pamumuhay na maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kailangan natin ng mga ganitong pag-aaral, kailangan natin ng ganitong mga paalala ng salita ng Diyos. Para kahit mahirap para sa atin, yan pa din po yung landas na tahakin natin kahit mahirap. At makakaya din naman natin. Tulad ng paalala din ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos dito sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Yung ating buhay, ang paggawa ng mabuti, disenyo ng Diyos para sa atin. Design niya noong una pa man. Nagbigay sa atin ang Diyos ng daan na inihanda niya na dapat nating lakaran. Tayo ay, ayon dito, workmanship, nilalang kay Jesus para sa mabubuting gawa. Yung mabubuting gawa, resulta ng pagtanggap natin sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mabuting mag-aral ka, mabuting empleyado ka, mabuting negosyante ka, mabuting kapatid ka, mabuting kapitbahay ka. Yan ang resulta ng pagtanggap natin sa Ebanghelyo ni Kristo, na makapamuhay tayo ngayon na karapat-dapat sa Kanyang Ebanghelyo. Na dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo, makakaya na nating mamuhay ayon sa design sa atin ng Diyos na dapat nating lakaran. Kung ating amang Diyos gumawa o naghanda ng daan na dapat nating lakaran, ang ating Panginoong Hesus po ang perpektong halimbawa na dapat naman nating tularan. So, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos yung mag-uudyok sa atin para tayo makagawa ng mabuti. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, yun yung ating tinanggap, ang ating Panginoong Hesus. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, makakaya nating mamuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo, maging sa harap at paningin ng ating mga kalaban. So, number 1 na encouragement ng inyong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Number 2, naninindigan sa isang espiritu. Na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na kayo'y naninindigan sa isang espiritu. You are standing firm. Meron kayong paninindigan. Kahit anong mangyari, hindi ka matatangay ng ibang aral for the sake of the gospel. So, magkaroon kayo ng paninindigan sa isang espiritu. Hindi dapat nangyayari sa atin yung patangay-tangay lang kung saan-saan. Dapat meron tayong paninindigan. Na kahit anong gawing paghirap sa atin ng kalaban, i-persecute man nila tayo o kaya linlangin man tayo ng ating mga kaaway, hindi tayo agad-agad naniniwala at hindi agad tayo natatangay. Kundi dapat hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya at hindi tayo natitinag sa Ebanghelyong ating tinanggap. Simula nung ikaw po ay naging Kristiyano na, tatayuan at ipaglalaban mo na ang Ebanghelyo. Paninindigan mo po yung mabuting balita ni Kristo kahit anuman yung mangyari o anuman yung maging kapalit, anuman yung mawala. At all cost, stand firm. Pagtawanan man tayo ng ibang tao, iwanan man nila tayo, malugi man tayo or hindi man tayo kumita financially, layuan man tayo ng ating mga barkada or kaya yung masakit, no? Pamilya man natin or sa iba, boyfriend man natin, girlfriend man natin or sa pamilya man natin, o tanggalan man tayo ng mga mana o kaya mga benefit. Ano man po yung mangyari sa physical at emosyon natin,
masaktan man yung damdamin natin, hindi ka tatalikod sa iyong pananampalataya. Hindi ka titiklop sa iyong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka dapat aalis. Tuloy yung laban. Tuloy yung pakikipaglaban natin sa ating pananalig sa Ebanghelyo ni Kristo. Naalala ko tuloy din yung kwento dati ng isang kapatid. Sabi niya sa akin, bro, yung girlfriend ko kaanib sa isang sikat na iglesia dito sa Pilipinas. Pag may pagsamba sa kanila, doon muna ako. Alam naman ng Diyos yung nilalaman ng aking puso. Kaya lang ayokong mag-away kami ng girlfriend ko. O kaya ayokong magkahiwalay kami. Kaya doon muna ako pag may pagsamba sa church nila. Sa halip na akayin niya sa tamang pananampalataya yung karelasyon niya, yung girlfriend niya, siya na lang daw yung sasama sa alam naman niyang hindi Kristiyanong pananampalataya. Ang payo po o encouragement sa atin ni Pablo, manindigan tayo. Huwag tayong aalis. Kung ihahalimbawa tayo sa isang sundalo, o kaya pulis, o kaya gwardiya, kung saan tayo naka-assign, kung saan tayo nakaposte, anuman yung mangyari, huwag tayong aalis. Stand firm sa pwesto natin. Standing firm in one spirit, alang-alang sa gospel, alang-alang sa ebanghelyo. Nakakalungkot po minsan. Pinagpapalit natin yung gospel sa mga panandaliang bagay. Dati may mga kapatid tayong aktibo sa ministry, pero nung nagmahal ng hindi Kristiyano, sila yung naakay papalayo sa pananampalataya. Sila yung naalis sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba, lumipat sa ibang church kahit hindi gospel-based yung nilipatan. Ang katwiran nila, nasusunod yung gusto nila doon. Prosperity gospel yung napapakinggan nila. Nasusunod yung gustong performance sa awitan. Nakikiliti yung mga tenga nila sa mga lessons. Ayaw nila ng masasakit na katotohanan, pero makakabuti sa spiritual. May parking yung church nila, air condition yung church nila, may healing at miracle crusade yung church nila. Gusto yung parang laging binubola, laging pinapagaan yung pakiramdam, pero hindi naman lumalago sa pananampalataya at kaalaman mula sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ni Pablo, ano man yung mangyari, pagsubok man, paghihirap man, persecution man, o ano man yung ino-offer ng mundong ito, manindigan tayo sa ebanghelyo. Hindi tayo aalis sa ating pananampalataya. Ngayon, kung parang nagdududa na tayo, para bang pinanghihinaan na tayo dahil sa hirap, dahil sa nararanasan nating pang-uusig o kaya panlilin lang ng kalaban, kung pakiramdam natin, ayaw na nating magpatuloy, na humihina yung paninindigan natin, na parang matatangay na tayo, na parang bibigay na tayo dahil sa pressures, dahil sa oppositions, dahil sa mga opponents sa pagsunod natin sa Ebanghelyo ni Kristo, huwag po tayong masyadong mag-alala. Sa halip po, mapanatag tayo. Na iingatan tayo ng Diyos hanggang matapos natin ang buhay nating ito. Sabi nga ni Pablo sa Pilipos, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa ating pagkikipag-isa po sa pagpapalaganap ng mabuting balita o magandang balita tungkol kay Kristo, panatag tayo tulad ni Pablo. Nakatitiyak tayo na yung mabubuting gawa o yung mabuting gawa na pinasimulan sa atin ng Diyos, tatapusin niya po iyon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yung day 1 ng ating pagsunod kay Jesus, yung start ng jump ball, kung sa basketball, no? O kaya kung sa boxing, pagtunog ng bell, yung simula na yon, simula doon ay hindi tayo hahayaan ng Diyos na hindi tayo makatapos sa laban natin ito. Tulad po ni Pablo, kung tayo ay tunay na nabago at nagkakaroon yung tunay na nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos dahil kay Kristo, hindi tayo pababayaan ng Diyos na hindi natin matapos itong ating pananampalataya. Matibay po yung ating pagkakatayo at matibay yung ating kinatatayuan. Nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo at confident tayo sa ating Amang Diyos. Anumang hirap, anumang persecutions, o anuman po na inaalok ng mundo, manindigan tayo sa ating pakikipaglaban, standing firm for the sake of the gospel.
And number 3, sa huling bahagi po ng verse 27, basahin po natin, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. May unity, no? Yung magkakasamang nagsisikap, sa Greek word po niyan, son atleo, o meaning po, to wrestle in company with. Yung son atleo, para sa ilan, pinaniniwala ang pinagmulan po yan ng word na athletics. Ang ideya po ay as a team or kaya company. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, pagkakaroon ng pagkakaisa. May isang isipan na magkakasamang nagsisikap. Merong togetherness. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang yan, kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Kumbaga, sinasabi ni Pablo, meron kayong one spirit na nagmumula sa Diyos. Meron kayong one mind patungkol kay Jesus at meron kayong iisang layunin para sa pagsulong ng Ebanghelyo ni Jesus. Yung panawagan po dito ay magkaroon ng pagkakaisa, togetherness. At simula dito sa chapter 1 hanggang sa chapter 4, makakabasa tayo ng panawagan ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos na magkaroon sila ng pagkakasundo, magkaroon sila ng harmony, magkaroon sila ng pagkakaisa. Sabi po niya sa Philippians chapter 4 verse 2, nakikiusap po kina Euodias at Syntyche na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Nakikiusap na si Pablo na magkasundo o magkaisa. Yan yung one mind striving together. Magkaisa, sama-samang mahirapan, sama-samang nagpapalaganap ng mabuting balita ni Kristo. To live in harmony. Kung magpapatuloy itong pag-aaway nila, mga leaders pa naman yata ito dito sa Pilipos, kung magpapatuloy yung hindi nila pagkakaisa, maaaring pasimulan yan pababa sa kanila para magkaroon ng pagkakampi-kampi sa loob ng iglesia. At hindi yan magandang tingnan ng mga kaaway. Pabor yan sa kanilang mga opponents. Na yung mga leaders nila, pababa sa mga members nila, nagkakaroon ng division. Sasabihin ng mga Judaizers, tingnan nyo yung mga nagsasabing mga Kristiyano, sa loob nila ang gulo-gulo nila. Sa loob nila walang pagkakaisa, walang harmony. Kung merong division sa loob nila, kung merong kampihan sa kanila, hindi yan naaayon sa pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kapag watak-watak sila, mahirapan sila magpalaganap ng Ebanghelyo at mahirapan sila makapag-akay ng ibang tao na tanggapin yung gospel. Sa loob ng ating iglesia, dapat ang nakikita sa atin, magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Kapag nagkakanya-kanya tayo at wala tayong harmony, mahirapan tayo laban sa mga kaaway. Ang isang ebidensya ng pamumuhay ayon sa Ebanghelyo ni Kristo, pagkakaroon po ng pagkakaisa. And siya nga pa lang, sinasabi sa atin dito ni Pablo na magkaroon ng pagkakaisa o isang isipan at magkakasama dito sa ating main verse. No? Sinasabi po dito na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap, yung with one mind striving together. May limitasyon po ito. May hangganan po ito. Kapag iba na yung kanilang pag-iisip, kapag iba na yung kanilang layunin, kapag iba na yung doktrinang dala-dala nila, hindi na ito kasama dito sa sinasabing pagkakaisa. Hindi na dito kasama na may isang isipan. Aalisin na or hindi na natin pakikisamahan kapag iba na yung aral na taglay nila. Halimbawa, yung kanilang stand, si Kristo tao lamang at walang pagka-Diyos. Hindi na papasok po dito yung pagkakaroon ng pakikipag-isa. Kailangan po ang sinasamahan natin o yung sinasamahan yung nagkakaisa ay merong iisang doktrina. One mind striving together. Halimbawa, yung doktrina ng iba, ang kaligtasan nila matatamo sa paggawa ng mabuti. Yung doktrina nila, ang kaligtasan matatamo sa pag-anib sa kanilang church. Hindi na yan applicable yung sinasabi ditong magkaroon ng harmony. Magkaroon ng isang isipan. Kung distorted na po o twisted na po yung gospel,
katulad ng prosperity gospel at iba pa, hindi na tayo kaisa doon. So may limitasyon, may hangganan yung panawagan dito na magkaroon ng isang isipan. Kapag taliwas na sa gospel, hindi na yan applicable. Ang pangatlong encouragement sa atin ni Apostle Paul, magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng ebanghelyo. So tayo po ay nagkakaisa, tayo ay may harmony, tayo ay magkakasama dahil sa mabuting balita ni Kristo. And number 4, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Sa verse 28 po, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Not intimidated by opponents. Kumbaga fearless, katulad ni Pablo. Nakikilala natin si Pablo sa kanyang mga sulat na wala siyang takot. Kahit mawalan man siya ng mga, yung kanyang, kung ano man taglay niya, yaman, kahit mawala. Yung pribilehiyo niya na meron, kung meron man, kahit mawala yun yung mga privilege niya sa kanyang sitwasyon. Pati nga kanyang buhay, parang sinasabi niya kahit mawala, okay lang eh. Sabi ni Pablo sa chapter 3, dito sa verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. So itinuturing ni Apostle Paul na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. All things. Ayon kay Pablo, walang kabuluhan para sa kanya. At hindi lang lahat ng bagay, sabi naman niya sa chapter 1, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kamatayan ay pakinabang. And to die is gain. Para kay Pablo, di ba sinabi niya, walang kabuluhan yung mga bagay. Dito po, pati kamatayan. Pakinabang para sa kanya. Dahil sa nakipag-isa siya sa Panginoong Jesus. So nakikita natin doon, no? All things, pati buhay niya, walang takot si Pablo na mawala man ang lahat sa kanya. Mawala man pati yung kanyang buhay dahil sa kanyang pananalig kay Kristo. Tingin pa nga niya kung mawala yung kanyang buhay, pakinabang, gain pa niya yun. So fearless si Apostle Paul. At itong kawalang takot ni Pablo, ang sinasabi niya dito sa mga taga-Pilipos. At sa anuman, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Sinasabi ni Pablo, kung si Kristo yung pinakamahalaga sa inyong buhay, at nasa inyo ang pinakamahalaga, si Kristo ay nasa inyo, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Hindi na kayo dapat matakot sa kaaway na aalisan kayo ng lahat ng mga bagay, na pahihirapan kayo o kaya maaari kayong mamatay dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Hindi na tayo dapat matakot. Nasa atin na yung pinakamahalaga sa lahat. Kung sasabihin sa iyo ng iyong opponent, kung sasabihin sa iyo ng iyong kaaway na aalisin niya yung yaman mo, aalisin niya yung pinagkakakitaan mo ng pera, or kaya sasabihin sa iyo ng opponent mo, aalisin niya yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, aalisin niya yung bahay mo, aalisin niya yung pangarap mo na mag-abroad, aalisin niya yung asawa mo, o aalisin niya pati ministeryo mo, kaya sasabihin niya sa iyo na mawawala yung buhay mo. Di ba lahat ng yan nakakatakot? Nakakatakot talaga. Alisan ka ng income financially, alisan ka ng mahal sa buhay, alisan ka ng boyfriend mo. Pero sinasabi dito ni Pablo, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Dahil si Kristo, at dahil nasa iyo si Kristo, at ang pangunahin sa iyo ay si Kristo. Muli po, hindi natin sinasabing baliwalain natin yung lahat ng bagay, pati na yung ating buhay dito sa lupa. Hindi po ganon. Mahalaga po ang mga bagay, relasyon at buhay natin dito. Hindi natin sinasabing baliwalain. Ang sinasabi natin dito, yung pinaka-priority dapat ng ating buhay ngayon ay mapapurihan at makapiling ang ating Panginoon. Sinasabi sa atin ni Pablo na wala tayong dapat katakutan. Ano man yung mawala sa atin, dahil nasa atin na yung pinaka-valuable, si Kristo. So, wag kang matakot sa kaaway mo. Pag sinabi sa iyo ng kaaway na aalisan ko yung pinagkakakitaan, aalisin ko yung mahal mo, aalisin ko yung taong mahalaga sa iyo. Pero dahil nasa iyo na yung pinaka-valuable sa lahat, nasa iyo na ang Panginoong Jesus,
meron ka ng contentment at joy dahil kay Kristo. Wala ka na sa control ng kaaway. Tinalo na siya ng Panginoong Hesus, at si Jesus ang pinakamahalaga sa buhay mo. So ipamuhay natin yung ating pananampalataya dahil yan yung tanda ng ating kaligtasan. Ngayon ang tanong, sulit ba na ipinakikipaglaban natin ang ating pananalig sa magandang balita ni Kristo? Sulit ba kung nape-persecute tayo? Sulit ba kung may opponents tayo, kung may mga kaaway tayo dahil sa ating pagsunod kay Kristo? Sulit ba yan? O sulit ba kung magastusan tayo ng pera dahil sa pagsuporta natin sa pagsulong ng Ebanghelyo? And sulit ba kung iwanan man tayo ng boyfriend natin o kaya ng girlfriend natin dahil pinili natin ang Ebanghelyo ni Kristo? Sulit ba kung hindi tayo kumita o kaya nawalan tayo ng kita dahil pinili natin ang paglilingkod kay Kristo? Sulit ba kung ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay si Kristo na at hindi na yung mga pansamantalang mga bagay? At sulit ba kung nagpupuyat tayo sa pag-aaral ng Biblia? Sulit ba kung ang sakit ng yung mga nararanasan nating sakit ng ulo, kung paano pangangasiwaan at kung paano pasisiglahin ang ating mga lokal? Sulit ba yun? Napapaisip na ba tayong bumigay at sumuko sa ating pananampalataya? Sabi dito ni Apostle Paul, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan, at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Napansin po ninyo ang sinabi ni Pablo dito? Akala ko nung una, pananampalataya lang ang ipinagkaloob sa atin. Maging ang pagtitiis pala, kaloob din sa atin. Ibig sabihin, yung pagkakaroon natin ng opponents, yung nakakaranas tayo ng persecutions, yung iniiwan tayo, yung nawawalan tayo dahil sa pinili nating sundin si Kristo at ang Kanyang Ebanghelyo, yung pananampalataya at pagtitiis, tanda ng ating kaligtasan. Kaya pala panatag si Pablo, kaya pala hindi siya natatakot dahil ang kanyang pananampalataya at pagtitiis alang-alang kay Kristo, tanda ng katiyakan at tanda ng kanyang kaligtasan. So kung tayo po ay may pananampalataya at may pagtitiis dahil sa gospel, maging panatag din po tayo tulad ni Pablo at huwag tayong matakot dahil tanda yan ng pagkakaroon natin ng kaligtasan. Sa iyong pananampalataya at pagtitiis na kaloob ng Diyos, alang-alang kay Jesus, ang iyong kaligtasan ay totoo at sigurado, may katiyakan. Suriin po natin ang ating mga pananampalataya. Kung wala tayong nararanasang sufferings dahil sa ating pananampalataya, medyo magtaka tayo ng konti. Baka umaayon tayo sa masamang takbo ng sanlibutang ito. Baka kaya wala tayong opponents, baka kaya wala tayong nararanasang persecution, kaya walang pagtitiis, dahil pala umaayon tayo sa masamang nasa ng sanlibutan. Sabi po dito ni Pablo, but also to suffer for His sake. Kaloob din po sa atin ng Diyos ang pagtitiis at kasama po yon sa sign ng ating kaligtasan. So, magpatuloy po tayo sa ating pakikipaglaban para sa Ebanghelyo. Ang ating pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Manindigan tayo sa isang espiritu, magkakasama tayong nagsisikap para sa pagsulong ng Ebanghelyo at huwag tayong matakot sa kahit anong pumipigil sa atin para maipamuhay at masunod ang Ebanghelyo. Magpatuloy po sa pakikipaglaban. Ang mensahe para sa ating lahat ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ang biyaya ng salita ng Diyos, sumainyo pong lahat. Tayo po ay muling manalangin.